to what I'm telling you. The Son of Man understand this saying. Its meaning was hidden from them, so that they would not understand it, and they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Praise to Christ. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang piyesta ni San Vicente de Paul. Sinabi ko po sa introduction na si San Vicente de Paul, ginugol po ang kanyang pagkapari upang paglingkuran ng mga duka. Nagumpisa po si San Vicente de Paul bilang isang pari na wala munang ganitong pananaw o di kaya adhikain. Actually, meron nga pong kwento na lumalabas na si San Vicente de Paul di umano ay gustong magpari upang makadaupang palad niya yung pong mga nasa alta sosyedad. So when he eventually became a priest, he was rubbing elbows with those in the high positions of society. At tuwang-tuwa po siya dahil galing siya sa mahirap na pamilya at ito ay kanyang parang ginusto na once in his life, katulad din na mga nasa posisyon sa kanilang lipunan ay makakasama siya. So he spent the first few years of his priesthood rubbing elbows or hobnobbing with those people in the highest position of their society. Sa Pransya po ito. But then again, as fate would have it, nakita din ni San Vicente de Paul ang pangangailangan ng mga duka. Because while he was partying, hobnobbing with those who have positions in society, meron pong nangailangan ng extreme unction or anointing of the sick. But then, ito pong nangangailangan ng extreme unction ay hindi na pagbigyan because he was busy dealing with the rich people. But then it dawned on him na yung palang pangailangan lang ng mga duka ay simple na lamang at makukuha lang nila yung pong tulong na ito sa simbahan o di kaya sa mga pari. Wala pong mga pera ang mga duka, obviously, wala silang resources, but then yung kanilang last recourse sa paniniwala na maliligtas ang kanilang mahal sa buhay, o maliligtas sila sa tiyak na kamatayan, o maliligtas sila sa tiyak na kapahamakan at kahirapan, ay simbahan o ang Diyos. Sensing the need of the poor, nag-iba ho yung pananaw ni San Vicente de Paul. And so he started his noble mission of helping the poor. Nagput up siya ng foundation, at siya ay tinulungan ng ilang mga madre, at dito na nga po kinilala si San Vicente de Paul bilang patron ng charity. So imagine the transformation that happened to him. Actually, nung binabasa ko po yung kanyang buhay, parang nakikita ko din na yung ibang mga pari, parang ganun. Kayo po din mismo siguro mapapansin ninyo na may mga pari na tila baga, mas gusto nila nakikihalubilo sa mga may kaya sa buhay. Baka yung iba po sa inyo napapansin din na yung mga duka ay parang hindi naman din masyadong pinakikisamahan ng mga pari. May mga pagkakataon nga po na yung katulad nitong nangyari na naghahanap ng anointing of the sick, baka sasabihin pa ng pari, nagpapahinga, pagod, bumalik na lang. O di kaya sasabihin din ng iba, bakit ngayon lang kayo nagpunta? Kaya nga anointing of the sick hindi yan anointing of the dying. Galit pa yung pare. O di kaya sasabihin nila, bakit kayong mamamatay saka kayo pupunta dito? Dapat noong pa na nagkasakit yan, saka kayo tumawag ng pare, alanganing oras na. So may mga ganung mga pagkakataon na ganitong senaryo ang nangyayari. But then, etong ginawa ni San Vicente de Paul ay inspirasyon, unang-una sa aming mga pare. Dahil alam nyo ba na si San Vicente de Paul ay ginugol din ang kanyang pagiging pare sa formasyon ng mga pare, sa formation ng mga pare. So he wanted to impart on priests this deep love for the poor, and not only for rich people, kung saan sila ay makakakuha ng donasyon, kung sila ay makakaamot ng tulong, kung saan sila ay malilibre, kung saan sila ay magpapakasaya. So binago ni San Vicente de Paul yung ganitong narrative so that he can actually live according to the gospel of Christ, the gospel for the poor, the gospel whose heart is indeed for the poor. So isinabuhay ngayon
ni San Vicente de Paul ang pagtulong sa mga dukha. Ang kanyang pagtulong, alam ninyo, ay hindi lamang nanatili doon po sa Pransya. Because of the Congregation of the Missions, which he also founded, yung pong mga Vincentians kung tawagin po natin ngayon. Sila po yung mga nagpapatakbo ng Adamson University, mga Vincentians yan. At katuwang po dito ni San Vicente de Paul, yung pong mga Daughters of Charity, kung saan may mga pari at may mga madre na nagtutulungan upang sila ay tunay na makapaglingkod sa mga mahihirap. So dito po sa atin, ganun din ang nangyari. So meron po tayong Asilo de San Jose, kung saan very prominent yung mga Daughters of Charity. Partner po yan ni St. Vincent de Paul. At andi dito din po siyempre, kayong iba pa na mga orphanages na ando doon yung mga madre, partner din yan ni San Vicente de Paul. So meaning to say, the nobility of Paul's mission of helping the poor did not just remain in France, but it is spread all throughout the world because of his charism of being charitable. So ngayon po, lagi nating nababanggit yung mga mahihirap. Sa simbahan, palasak po yung salitang mahihirap kasi di umano ang misyon ng simbahan ay para sa mahihirap. Kawawa naman ho yung mga mayayaman. Kasi baka naman sila ay magreklamo din. Ba't yung gospel ba ng Panginoon para lang sa mahihirap? Ba't yung mission ba ng Panginoon para lang sa mahihirap? Bakit ba yung charity para lamang sa mahihirap? Bakit ba yung kaligtasan para lang sa mahihirap? Baka ganun ang isipin ng ilan. Hindi po. Yung nga lang ang emphasis binibigay sa mahihirap because these are the people who don't have something in life but only really rely on the charity and compassion of the institutions mentioned. Imagine po ninyo, yung mahirap, kapag halimbawa ito ay hindi na kinakailangan o hindi na sila kailangan, halimbawa sa eleksyon, hindi na sila kailangan pagkatapos ng eleksyon, bagkus yung mga mahihirap nga po ay na-exploit pa. Halimbawa sa mga proyekto, hindi na sila kailangan kasi di naman din talaga sila yung ginagawang beneficiary. Sila ay naiiit sa pwera. Sila ay kinakalimutan. Kaya ang tawag nga po sa kanila sila po yung the least, the last, and the lost in our society. And who will take care of them? Who will actually mind the needs of these people? Hindi ko po sinasabi na simbahan lang ang makakagawa nito, but in reality, meron lang hong ilang mga institusyon na talagang focused sa pagtulong sa kanila. Kaya ando doon po yung ginagawa ng simbahan na mag-focus sa pangangailangan nila, but not to the detriment of the rich. Kumbaga, ang pwede nating sabihin, baka nga yung mga meron naman sa buhay, yung mga nakakaangat naman sa buhay, baka sila nga po ang dapat na tumulong din sa simbahan sa ginagawa nilang charitable works sa mas nangangailangan. If the rich cannot themselves help those who are in need, maybe they can partner with those institutions na meron ng sistema ng pagtulong. Kaya po siguro ngayong piyesta ni St. Vincent de Paul, yun po ang panawagan ng simbahan. Number 1, tulungan natin ang mga nangangailangan. Pangalawa, kung wala po kayong sistema ng pagtulong, pwede po kayong makipag-ugnayan o partner sa mga institusyon na dati nang tumutulong. At pangatlo, sana ho, lagi din nating ipagdasal. Hindi lamang yung mga duka, ipagdasal natin ang bawat isa. At lalo tigit ipagdasal din natin yung mga tao at mga institusyon na dati nang tumutulong, na isustini din ng Diyos ang kanilang proyekto o programa para sa mga nangangailangan. St. Vincent de Paul is an inspiration. St. Vincent de Paul is an example of charity. And St. Vincent de Paul should be our patron insofar as we have that desire to help those in need. May St. Vincent de Paul pray for us. Amen.